Kung nais mong malaman ang mga katotohanang hindi tinuro ng simbahan o paaralan, narito ka sa tamang lugar. Sa channel na to, buksan ang isip, simulan ang paglalakbay. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang bati mga Ophirians. Tayo ay magpapatuloy na sa pangalawang segment ng Gihon River. Marain po naming ipinapayo huwag tatalon sa video na ito kung hindi napanood ang introduction video at ang unang segment ng Gihon River bilang foundation. Sa mga binabaliwala ang mga instruction namin, para po kayong tumalon sa algebra at physics na hindi pa alam ang basic mathematics. Yan po ang aming napapansin sa karamihang irrelevant na komento. Nilaktawan nila ang mga naunang video. Dumiretso na sila sa 2 witnesses. We have 42,000 views sa part 1 ng 2 witnesses at 34,000 sa part 2. Ngunit ang mga preparatory videos ay hindi pa umabot sa kalahati. Ibig sabihin, mahigit kalahati ang lumaktaw sa foundation kaya hindi nila naintindihan ang 2 witnesses. Sa Rivers of Genesis series, kapag nilaktawan din ang basic or introduction video, wala nang saysay ang mga susunod na video. Nasa description po ang mga links na dapat ay napanood na bago dumiretso sa segment na ito. Ang part 1 ay Introduction to Rivers of Genesis. Ang part 2A naman ang first segment ng Gihon River. Magbalik tanaw tayo ng konti sa nakaraang video. May 3 pangyayari sa Biblia kung saan nababanggit ang Gihon. Una ay sa Genesis kung saan ito ay sinasabing nasa land of Cush. Pangalawa ay sa Jubilees chapter 8 kung saan sinasabi na ang southern waters ng Gihon at ang territorial boundary ni Shem ay magtatagpo bago lumiko ang boundary papuntang silangan tungo sa Garden of Eden. Ang pangatlo ay ang may kaugnayan kay King Solomon na nasusulat naman sa 1 Kings at sa Chronicles. Kung ating natatandaan, ang Gihon Spring ng Israel na tinatawag ngayong Fountain of the Virgin ay binabaliwala ng mga Bible scholars. Kanilang sinasabi na hindi daw ito ang Gihon na nakasulat sa Genesis dahil ito daw ay isa lamang maliit na spring at hindi river. Sa ating pagsasaliksik, gamit bilang patnubay ang salita ni Propeta Isaiah, napag-alaman natin na ang isang river system ay may 3 bahagi o parte. Ang una ay ang source o pinagkukunan ng tubig, pangalawa ay ang mga channel networks o mga lagusan ng tubig, at pangatlo ay ang mga exit o drainage ng tubig. Baon ang kaalamang yan, hinanap natin ang Gihon ayon sa paglalarawan na binigay ng Biblia. Ang river system ay binubuo ng mga fountains or geysers, valleys or depressions, at pools, ponds, or lakes, kaya ito ay tinawag na Gihon. Ayon sa Genesis, ang Gihon ay matatagpuan sa land of Cush na nasa Africa. Sinasakop nito ang Ethiopia, Eritrea at mga katabing bansa sa South Africa. Sa mga lugar ding ito natin matatagpuan ang mga kamangha-manghang mga geological formations na hindi maitatanggi na katangian ng Gihon River System.
Ang mga fountains at pools ay matatagpuan sa mga valleys ng Ethiopia, Kenya at Eritrea na umaabot sa maraming karatig bansa hanggang sa dulo ng Africa. Historically, ang mga lugar na ito ay itinuturing na Land of Kush. Lahat yan ay naipakita na natin sa nakaraang video. Dahil sa pagkakaparehong pabulwak-bulwak na paglabas ng tubig at dahil pareho silang matatagpuan sa isang valley, ating naitanong, may posibilidad ba na ang gihon ng Israel at gihon ng Africa ay may koneksyon sa isa't isa? Para maintindihan natin ang kasagutan galing sa impormasyon ni Prophet Ezekiel, kailangan nating balikan ang lokasyon ng Gihon Spring. Sa unang video, ipinakita natin na ang Gihon Spring ay matatagpuan sa Kidron Valley. Ang Kidron Valley naman ay anyong lupa o terrain na pabulusok papuntang Dead Sea. Unahin nating busisiin ang Dead Sea dahil ito ay may malaking kinalaman sa misteryong bumabalot sa pagitan ng gihon sa Israel at gihon sa Africa. Technically at functionally, ang Dead Sea ay isang lawa o lake. Ngunit dahil sa laki nito, kaya ito ay itinuring na dagat or inland sea. Ang Dead Sea ay below the sea level at walang daluyan ng tubig palabas dahil ito ay napapaligiran ng terrain. Ibig sabihin, ang tubig ng Dead Sea ay nakakulong lamang sa kanya. Wala itong exit maliban sa evaporation. Ang mga minerals naman galing sa nakapalibot na mga terrain or lupain ay naiipon sa Dead Sea, kaya ito ay naging sobrang maalat. Walang macro-aquatic animals or plants na nabubuhay, kaya ito ay tinawag na Dead Sea. Ngunit nitong mga nakaraang kunting taon, may pagbabagong nakita sa Dead Sea. Ito ang panimulang pagtubo ng isang klaseng fungus, senyales na unti-unting nagsisimula ang life form sa Dead Sea. May mga nadiscover din silang malalaking crack o mga siwang na naglalabas ng fresh water. Ibig sabihin, unti-unting nagkakabuhay ang Dead Sea. Ang pangyayari sa Dead Sea ngayon ay maihahalin tulad sa nangyari noon sa creation in Genesis. Ang Creator ay nagsalita, sinabi niya, "Let the land produce every green vegetations." Yan po ay isang divine command. Inutusan ng Ama ang lupa na mag-produce ng green plants. So, kung may scientist na noon at may dala siyang microscope, ano kaya ang kanyang unang makikita habang tinutupad ng lupa ang utos ng Ama? Ang makikita niya ay fungus. Huwag na pong mag-violent reaction ang mga galit sa science. Yan ay theory lamang. Pero nais naming ipabatid na bago tumubo ang green plants, kailangang ihanda ang lupa. Fungus po ang naghahanda ng lupa para ito ay tubuan ng mga green plants. Sa may mga alam o background sa botany, paki-check na lang ninyo ang nitrogen cycle kung paano ito nasimulan. Marahil nagtataka kayo, bakit kailangang ilarawan natin ng detalyado ang Dead Sea? Dahil ang sagot sa tanong natin kung may connection ba ang gihon ng Israel sa gihon ng Africa ay matatagpuan sa lugar na kinalalagyan ng Dead Sea. Sa madaling salita, ang Dead Sea ang susi upang mabuksan ang misteryo ng Gihon River System. Inaamin natin na ang pagkakapareho ng kanilang mga katangian ay hindi sapat na basehan para masabi na sila ay magkarugtong o iisa lamang. Ano ang nag-uugnay sa gihon ng Israel at gihon ng Africa para masabi natin na sila ay konektado nga at iisa lamang? Ito ay ang Dead Sea at ang Rift Valley. Sino po ang may sabi sa atin? Si Prophet Ezekiel. Yan ay matatagpuan sa Ezekiel chapter 47. Sa mga may idea tungkol dito sa Ezekiel 47, alam namin na kukontrahin nyo agad ang aming sinabi. Sasabihin nyo na hindi ang Gihon River ang tinutukoy niyan. Ngunit tahasang sinasabi ng Ophirian Heritage na ang tinutukoy ni Propeta Ezekiel ay walang iba kundi ang Gihon River ng Genesis.
Paano po namin yan nasabi? Simple lang. Kapag sinundan mo ang sinasabi ni Propeta Ezekiel, hahantong ka sa land of Cush ng Africa. Matatagpuan mo ang eksaktong mga landmarks na binigay ni Propeta Ezekiel hanggang umabot ka sa En-Eglaim na hanggang ngayon ay hindi alam ng mga eksperto sa Biblia. Ngunit, yan ay ipinabatid na sa atin at napakasimple lamang sa mga taong bukas ang isipan. Basahin natin ang Ezekiel chapter 47. The man brought me back to the entrance of the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple toward the east, for the temple faced the east. The water was coming down from under the south of the temple, south of the altar. Verse 8. He said to me, "These waters go out toward the eastern region and flow down into the Rift Valley or Araba. When they enter the Dead Sea, where the sea is stagnant, the waters become fresh." Verse 9. Every living creature which swarms where the river flows will live. There will be many fishes, for these waters flow there. It will become fresh, and everything will live where the river flows. Verse 10. Fishermen will stand along the shore, from En-Gedi to En-Eglaim. There will be places for spreading nets. The fish will be of many kinds, like the fish of the Mediterranean Sea. Verse 11. But the swamps and marshes will not become fresh. They will be left for salt. May inilalarawan si Propeta Ezekiel na dumadaloy na tubig galing sa templo. Alam natin na sa hanggang ngayon, ang aktwal na lokasyon ng original temple ay pinagdidebatehan pa. Ngunit, para sa Ophirian heritage, ang aktwal na lokasyon ay hindi kinakailangang pagdebatehan kung ang pag-uusapan lang naman ay ang Gihon River System. Ito ay dahil ang mismong Old City of Jerusalem ay nasasakop ng subterranean network ng Gihon. Yan ay kapansin-pansin kung titingnan natin ang lawak na sinasakop ng Rift Valley na tinutukoy ni Propeta Ezekiel. Ang Gihon Spring na naandyan pa rin hanggang ngayon at tinawag na Fountain of the Virgin ay isang maliit na hibla lamang ng natural water network ng Gihon. Ano ang kahalagahan ng maliit na Gihon Spring sa ating paghahanap ng Gihon River System? Simple lang, nagsisilbi siyang landmark kung saan tayo pwedeng magsimula para matukoy ang pinakakatawan ng Gihon na hahantong sa land of Cush na sinasabi sa Genesis. Sa kasalukuyan, pinaniniwalaang ang templo ay itinayo sa Temple Mount kung saan makikita ang Dome of the Rock sa ngayon. Isa-isahin na po natin ang talata. Nasusulat sa verse 8, He said to me, "These waters go out toward the eastern region and flow down into the Rift Valley. When they enter the Dead Sea, where the sea is stagnant, the waters become fresh." Ibig sabihin, ang templo ay nakatayo sa ibabaw ng isang water network na konektado sa isang Rift Valley kung saan ang Dead Sea ay isang mahalagang landmark. Tandaan po natin na ang iba't ibang parte ng Gihon River System ay binubuo ng valley, pools, and fountains. Kung titingnan natin ang geography sa paligid ng Dead Sea, napakalinaw na ang tinutukoy ni Propeta Ezekiel ay ang Jordan Rift Valley na tinatawag ding Syro-African Depression. Kung sasaliksikin natin, ang Rift Valley ay isang mahabang geological formation na sumasakop sa Sea of Galilee, Jordan Valley, Dead Sea, Araba Depression, Gulf of Aqaba, and finally, pababa sa Red Sea. Ang Jordan Rift ay isang bahagi lamang or segment ng tinatawag na Great Rift Valley or East African Rift Valley. Sa larawan po, pinapakita natin ang Dead Sea para po may idea kayo kung ano ang itsura niya. Malamang,
Sa bahaging ito pa lamang, nagliliwanag na sa inyo ang koneksyon ng Gihon Spring sa mas malaking Gihon River System na umaabot hanggang Africa. Mamaya na natin itutuloy ang sa Africa. Bumalik muna tayo sa Israel para sa iba pang detalye. Alamin natin kung ano-anong geological structures ang nakapaligid o nakalinya sa Rift Valley na tatawagin na natin ngayon na Gihon River System. May mga watershed o pinagkukunang tubig na bumubuhos sa Jordan Rift Valley. Sa silangang bahagi ay ang Golan Heights at sa hilagang bahagi o north ay ang Mount Hermon. Ang Golan Heights ay isang plateau na may average na taas na 1,000 meters ayon sa Wikipedia. Tumatagas mula sa loob ng Rocky Mountain na ito ang tubig gaya ng nakikita nyo ngayon sa larawan. Yan po ay isang aktwal na larawan galing sa Golan Heights. Ang Mount Hermon naman ay mas mataas na bundok kung saan ang tuktok nito ay may mga snow. Sa larawan po na inyong nakikita, yan po ang Mount Hermon. Ang larawan po na yan ay aktwal na kuha sa Mount Hermon. Yan ay ilan lamang na pagpapatunay na ang bundok ng Mount Hermon at Golan Heights ay bahagi ng Gihon River System. Balikan po natin ngayon si Prophet Ezekiel. Verse 9, every living creature which swarms where the river flows will live. There will be many fishes, for these waters flow there. It will become fresh, and everything will live where the river flows. Verse 10, fishermen will stand along the shore. From En-Gedi to En-Eglaim, there will be places for spreading nets. The fish will be of many kinds, like the fish of the Mediterranean Sea. Ang salitang En-Gedi or Ein-Gedi ay nangangahulugang Spring of the Kid. Ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Dead Sea malapit sa Masada at Qumran Cave. Isa itong popular na nature site ng Israel kung saan matatagpuan ang David Falls na nanggagaling sa gilid ng Dead Sea. Tungkol naman sa En-Eglaim, walang makatukoy kung saan ang lugar na ito. Walang ganong lugar sa Israel. Ibig sabihin, kung wala talagang lugar sa Israel na literal o simbolikong tumutugma sa salitang En-Eglaim, mas malamang na ang lugar na yan ay wala nga sa Israel. Ganun lang po kasimple ang ating analysis. Simulan natin ang paghahanap mula mismo sa kahulugan ng salitang En-Eglaim para malaman natin ang tinutukoy ni Propeta Ezekiel. Makikita niyo po sa screen galing sa Hitchcock's Bible Names Dictionary, ang En-Eglaim ay nangangahulugan ng eye or fountains of cubs. Isa pang reference ay matatagpuan sa Strong's Hebrew. Ang word origin ng En-Eglaim ay ayin and eagle. Definition, spring of two cubs, a place on the Dead Sea. Ang mas relevant na lumalabas na kahulugan ngayon kung pagsasamahin natin ang dalawa ay spring, fountain, at eye, mata. Balikan natin yan mamaya dahil babasahin muna natin ang pagpapatuloy ng talata ni Propeta Ezekiel. Verse 11, but the swamps and marshes will not become fresh, they will be left for salt. Tandaan natin na ang inilalarawan ni Propeta Ezekiel ay isang mahabang lugar, isang valley na nagmumula sa Israel pababa hanggang Red Sea. Nasa labas na siya ngayon ng Israel at kanya lamang sinabi na mula En-Gedi ng Israel hanggang En-Eglaim ay para ibigay ang kanyang direksyon. Nasa ibaba na siya ngayon ng Great Rift Valley sa bahagi ng Africa. Dito natin hahanapin ang mata at ang two ponds or springs na tinatawag na En-Eglaim ni Propeta Ezekiel.
Inaabot daw ito ng tubig, kaya maraming isda or swarms at mga hayop. Ang palatandaan o landmark ay ang swamp kung saan natatambak ang asin ayon kay Propeta Ezekiel. Bago natin ipakita ang satellite image ng inilalarawan ni Propeta Ezekiel, pakiusap sa mga may kalikutan ang imagination. Huwag pong gagawan ng kung ano-anong istorya itong bagong kaalaman na inilalabas ng Ophirian Heritage. Alam namin na Ophirian Heritage ang kauna-unahang maglalabas nito dahil wala po kayong matatagpuan na anumang impormasyon na gaya ng aming sinasabi. Tingnan mabuti ang larawan na aming pinapakita sa screen. Yan po ay isang satellite image kung saan kitang-kita natin kung ano ang inilalarawan ni Propeta Ezekiel. Pansinin ang kabuuan ng Africa, yung hugis ng kanyang landmass. Ito ay ulo ng isang hayop, may leeg, may sungay at may mata. Yung sungay ang tinatawag ngayon na Horn of Africa. Bandang ibaba ng mata ay dalawang pond o pool. Yan ang sinasabi ng Propeta Ezekiel na En-Eglaim. At para masiguro na hindi tayo nagkakamali, ito po ang swamps na puro asin ang laman. Matatagpuan sa Danakil Valley or Depression na nasa loob din ng Great Rift Valley na sinasabi ni Propeta Ezekiel. Yan ang landmark, kaya sigurado na nasa tama tayong direksyon ayon sa kanyang salita. Napakasimple lang naman po, di ba? Parang hindi kayo makapaniwala na ganun lang kadali intindihin ang Biblia. Walang maraming paligoy-ligoy. Pansinin na kung ang En-Gedi ng Israel ay nauugnay sa asin ng Dead Sea, ang En-Eglaim naman ay nauugnay din sa asin sa Africa. Isa lamang yan sa pagpapatunay na iisa lamang ang gihon ng Israel at gihon ng Africa dahil ito ay Great Rift Valley ayon mismo kay Propeta Ezekiel. Dalawa na lang ang hinahanap natin sa mga sinasabi ni Propeta Ezekiel. Yung swarms of every living creature, where the river flows and the fishermen is spreading their nets. Madali na po yan kasi ang mga lakes na matatagpuan sa Rift Valley ng Africa ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang wildlife at safari. Muli nating balikan ang ibig sabihin ng En-Eglaim. Ito ay fountain, eye, at two ponds or caves. Ito ay tumutugma sa Lake Tanganyika, Lake Malawi, at Lake Victoria. Lake Victoria ang mata. Ang two ponds or caves naman ay Lake Tanganyika at Lake Malawi. Ang Tanganyika ang hitik na hitik sa isda kung saan umaasa ang buong populasyong nakapalibot sa lake. Eksakto po sa sinasabi ni Propeta Ezekiel. Ang mga swarms of living creature na sinasabi ni Propeta Ezekiel ay hindi maikakaila na tumutukoy sa wildlife ng mga lakes na matatagpuan sa Rift Valley. Isa-isahin po nating ipakita. Yung nasa larawan po, ito yung En-Eglaim o parte ng En-Eglaim. Ang Lake Tanganyika, makikita nyo po, napakaraming mangingisda, maraming bangka. Tumutugma po lahat yan sa sinasabi ni Propeta Ezekiel. So, kumpleto na po ang ating pagsasalarawan ng sinasabi ni Propeta Ezekiel. Bilang summary ng segment na ito, tandaan po natin na ang mga katangian ng Gihon River System ay lahat natagpuan sa Great Rift Valley na sinasabi ni Propeta Ezekiel. Mula sa Dead Sea sa Israel hanggang dulo ng Africa. Sa makatuwid,
ang Great Rift Valley ay ang Gihon River System. Ano ang ating naging katibayan? Number 1. Nasa loob ng Rift Valley na sinasabi ni Propeta Ezekiel ang mga fountains or geysers, pools or ponds o mga lakes na katangian ng Gihon. Ang pangalawang katibayan na nasa tama tayong direksyon ayon kay Propeta Ezekiel ay ang Swamp of Salts na bahagi ng Great Rift Valley at matatagpuan sa Eritrea na bahagi ng lupain ni Cush. Ang pangatlong katibayan, sinakop din ng Rift Valley ang Ethiopia at malaki ang posibilidad na ang subterranean water network ay nakapaikot sa southern half of Africa na pinatunayan nating Land of Cush sa nakaraang video. Hindi pa dito natatapos ang ating paglalahad. Kaputol pa lang ng Gihon River System ang ating naipakita mula sa Dead Sea pababa. Wala pa po ang mula sa Dead Sea paakyat. Sa ating susunod na video, ipapakita naman natin ang pinakaulo ng Gihon. Magsisimula ulit tayo sa Dead Sea, aakyat tayo papuntang North Pole. Ito ay isa pang nakakamanghang revelasyon na ating ilalahad sa tulong at patnubay ng ating mga propeta. Subaybayan niyo po yan at huwag kalilimutan mag-like at share kung inyong nagustuhan ang ating mga inilalahad. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at pagtatangkilik sa ating mga video. Ang Ophirian Heritage ay tatak Pilipino, tatak Ophirian, atin po ito. Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.